2:00 ng madaling araw nang naalarma ang SMNI News ng impormasyong hinarang ng mga pulis ang isa sa mga abogado ng The Kingdom of Jesus Christ na papunta sa Glory Mountain sa Tamayong, Davao City. Ayaw siyang papasukin ng PNP checkpoint sa Barangay Kawayan na katabi ng Barangay Tamayong. Kasabay niyan ay namataan ang 3 PNP patrol car sa Purok 3 sa Barangay Tamayong kung saan naroroon ang Prayer Mountain ng KOJC, isa sa mga 4 na religious compound na iligal na nilusob ng pinagsanib na puwersa ng PNP SAF at CIDG noong June 10, 2024. Mag-alas 5 ng umaga nang makarating ang SMNI News sa Purok 3 sa Tamayong. Pero hinarang din ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 11. Aun sa instruction day, sir. Nabay sir, nabay operation ongoing na inisulti ang barangay, sir. Okay man daw, wala man daw wala man daw nagkakaitabo sa taas. Sir, media inyong ginaharangan. Sir, nabay maka-explain sa muwang anong dili pasudlo ng media? Ginapasulod ninyo ang private, sir, ang mga private cars. Kani sir, naka-record na eh. Sir, atras na mo sir, kaya nagkakawi sir, Tugulos dalan sir, dapre sir. So klaro kayo, kami gina-single out lang mininyo. Kamu sir, basig makatubag mo. So anong ibig sabihin nito? Ano yung gustong mensaheng ipadala ng Philippine National Police sa ginagawa po nila sa media? May tinatago po ba sila? May tinatakpan po ba sila? Questionable ang pakay ng PNP checkpoint sa Purok 3 ng nasabing barangay at para bang may itinatago sa media. Yun pala, isa sa mga KOJC farm na ang nilusob ng mga armadong pulis. Maging ang kapitan at kagawad ng barangay ay pinagbawalan ng mga pulis na pumunta sa nasabing lugar para sana'y tingnan ang sitwasyon ng mga residente nila doon. Wala sila mananghid. Ang pultahan dito karon tanan gipangransak. Gusto namo tanawon, gusto namo sudlon, pero dili mi nila pasudlon. Ayon sa mga KOJC missionary na nakatira sa KOJC farm, marahas na sinalakay at binulabog sila ng mga kapulisan sa gitna ng kanilang pagtulog. Anila, pwersahang binuksan ang kanilang mapintuan kung saan umabot sa punto na sinira ang mga ito. Isa-isa silang tinutukan ng dekalibreng baril sa ulo, pinadapa sa lupa at ang iba ay tinalian pa ang kamay. Bila na lang may kumakatok sa pintuan dito pero hindi talaga siya yung katok na normal. Ginigiba talaga nila yung pintuan kasi nga dahil nakakandado siya, meron siyang kadena. So hindi man nila mabuksan, meron man silang dalang bolt cutter, ipinutol nila yung kadena. Biglang sinipa nung isa yung pintuan, tapos nanutok kagad siya nung baril. Tapos sabi niya na dapa. Tapos hindi man kagad ako dumapa, lumuhod pa lang ako. Tinulang ako nung isa para makadapa. Tinalian kagad ako. Actually, ito pa yung tali na ginamit nila sa akin. O pag gani kabangon, naana ang duha ka pulis nga nagtutok na sa among naong og armas. Nakita na ako. Dako ang bukas sa ilang armas ba, ginatutukan mi nila. Nakaingon ko, nganong ingon ani man, unsay among sala nga nahimo. Kinsa di ay nagsugo ani nilang, wala na ni nagsubay sa balaod. Sa tinuod lang, nasiyakig ko sa mga pangitabo, nga ko kibalo nga, pulis mismo, nga atong tig-protektar, ingon nga mga sibilyan. O naman yung naghimog di mayo. Nang amo na po nga pultahan gi, tadyakan, bungkag. Pag anang gina ko paglingkod, nasugat gina ko ang buka sa pusil. Tulo ka tao misulod sa kwarto. Dire. Armalite ang armas. Armalite ang armas. Gipusil, gitiyon niya. Sa among naong pagyod. Pero alang gihimo, murumig mananap. Giduot mi sa yuta. Pagkahumalulod sa yuta, gitutukan og baril. Gibaklid ang among kamot sa luyo. Maay na yung gihimo. Gobyerno man kamo, PNP man kamo. Protektar man kamo sa mga sibilyan. Ngayon kamo may mismo naghimo ginana. Ang akong nakita sir dili gyud maayo. Karnal dumal ang ilang gihimo sa among kinabuhi dinhin dapita. Malay mo sir, wala man may mga sala. Unsam day among nahimong sala sa gobyerno. Manong ingon anayon mi nila. Buntag sayo kadlawng dako. Ilang gubo na mo sira unya tapos makitaan mi nila tutukan mi nilang baril yung pahapaon mi.
Sa kabila ng kawalan ng search warrant, hinalughog naman ng mga armadong pulis ang mga kagamitan ng mga KOJC missionary. Kinuhanan ang ilan sa kanila ng mga cellphone kaya hindi rin sila nakakuha ng anumang video o picture ng mga sumalakay na pulis. Maging ang mga bagay na sagrado para sa mga misyonaryo ay hindi pinalagpas ng mga kapulisan. Yung gamit, tinatapon nila. Tapos yung Bible pa, kahit respeto na lang doon sa Bible, doon na lang siguro mismo sa Bible. Nirespeto na lang sana, hinagis pa ng isang pulis. Aginan ako, sir, imbes ka mo antay mo protect sa mua, naunsa naman niya, kamo na, anyo naman noon ning gihalughog di ari. Walang kahit anumang dokumento, gaya ng warrant of arrest o search warrant ang mga pulis na nagpapatunay ng legalidad ng kanilang operasyon. Dahil sa ginawang paglusob ng mga pulis at pagtutok ng mga baril, matinding takot ang idinulot ito sa mga KOJC missionary, lalo na sa mga senior citizen. Kalit man akong pultan, kalit nagkuan ng tingog. Dako kayong tingog ba, ang kuratan ko. Pag kuan ako, matan ako, nakita ko ang kuan, duha ka tao nagtiyon sa kuan. Nada nagsagit ko, sir, maluoy ka sa kuan, ayaw ko hilabti. Sakit akong kuan ba, marag nangurog ko gani, marag masabtan ng akong kahadlok. Justice, good lang ginabuhat eh. Kitang-kita naman ng mga bata ang paglusob ng mga pulis at kung papaano hinaras ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapadapa at pagtutok sa kanila ng mga baril. Ganina, ano siya nakitaan? Sa pulis. Ano sa man yung gidala? Pusil. Pusil. Asa nakatutok? Papa. Sino ka pagitutok? Ano sa man yung nabati ato? Halilok. Ano naman? Kasi patyon. Kasi pati yun, imong... Papa. Pag sipa pa lang nila daan sa pertahan, balikwas pero akong anak kong mata. Mata pod siya, gako siya sa kuha. Manyag ako sa kuha siya, pero nahadlok yun siya. Na-feel yun ako nga nahadlok siya. Nahadlok siya, gawa sa turuma, o naglagot siya sa gibuhat. Kaya sa iyang pagkabalo nga ang pulis, mo protekta, mo tabang, nya karon na baliktad ang tanan, mo nang kahadlokan, nya mga pila ka oras niya, nakitaan yun niya ang baril, nga gitutok yun mismo sa iyang papa. Bastos, wala yun sila delikadisa, nga psychologically, murag wala sila ka-eskwela og subject nga psychology, nga ma-feel sa bata, ma-trauma. Nakakita ang duha ka bata, nahadlokan yung duha ka bata, nangurog sila, di sila mubuhi. Ano sa imong nakitaan ka ganina? Armas. Nagdala sila armas. Tapos, unsa man nila ang armas? Ilang gidala si Papa. Unsa man ilang gibuhat kay Papa? Sino gibuhat kay Papa? Sila. Ako ang ipangita si Papang. Tapos, Na naman sa gawas. giunsa man siya sa gawas? Giunsa si Papa sa gawas? Idala sa pulis. Gidala sa pulis. Giunsa man siya sa pulis? Kitilan o pusil. Sakit yun sa akong dughan, sir. Kaya nga no, gagmay pagod ang bata, makahinumdum sila sa gibuhat. Nakita nila ang pusil. Liman ka ni anak kung anak ma. Kabad ba nila ma? Ngan gingani man ta ma. Wala man tayo gibuhat dautan ma. Ipinagtataka ngayon ng mga KOJC missionary kung bakit ginaganito ang kongregasyon. Gayong si Pastor Apollo C. Kibuloy naman ay mabuting tao at walang kasalanan. Bakit anila ang mga convicted at guilty sa kasong child abuse na sina Franz Castro at Saturo Campo ang hindi nila habulin at panagutin? Mangutan ako. Nga nang gibuhat man nila sa Kingdom Nation. Natarong man si Pastor. Wala gibuhat si Pastor na dautan. Tarong iyang pagtudlo. Wala siya krimen na gibuhat. Gipa-eskwela niya akong manak. Gitagaan og may kagmaon. Nganong ka na nasa gobyerno karon ng mga demonyo kaayo mga NPA lovers. Nganong wa man lagi priso. Nganong ka ni diri man jud ilang tirahan. Para sa inyong tanan,
Anong giingon ani ninyo pag-ipit ang among mahigugmaong pastor nga wala man yun na gihimo among mahigugmaong pastor bisag gamay. Kanang tanan nga gipanghimo karon din sa social media o kanang mga sala kanang mga hiring-hiring din sa Senate o sa Congress, binutbot man ang tanan. Dili na tinuod. Matatandaan na nitong June 10, 2024, sabay-sabay ding nilusob ng madaling araw ng mga kapulisan ang 4 na religious compound ng KOJC. Nagdulot ito ng trauma at takot sa mga KOJC missionary at nagresulta ng pagkasuwi ng 2 miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog.